Good morning po sa lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nagkasama-sama naman muli upang mag-aral ng kanyang mga salita. Itutuloy ko na lang po yung pag-preach ni Pastor kasi halos ganun din po yung ipipreach ko eh. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay nasa huling panahon na. Ayon po sa inihula ni Propeta Daniel na 70 linggo o 70 sanlinggo o 70 weeks upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan ng mundo. Ibig sabihin, ang paghuhukom. Ito po ay mababasa natin sa Daniel 9:24 to 25. At yung 69 weeks po ay natupad na. Natupad na po yung 69 weeks. Ito po yung pagdating ng Mesiyas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, hanggang sa umakyat siya sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos. At isang linggo na lang po ang natitira. Yung 69 po, naganap na eh. 1 week na lang po ang natitira. At hindi pa ito natutupad. Pero sigurado pong matutupad ito. At andito po tayo ngayon sa tinatawag na prophetic gap o church gap o present gap bago dumating ang huling isang linggo na inihula ni Daniel. Bakit po kaya may church gap pa? Hindi na lang itinuloy-tuloy yung 70 weeks doon sa hula ni Daniel. May layunin po kasi. Kaya may church gap upang katulungin ng Panginoon Hesus ang mga tao para panumbalikin tayo sa Diyos. Sa pamamagitan nga po ng Great Commission na iniatas sa atin ng ating Panginoon Hesus para po maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon Hesus sa kanyang pangalawang pagbabalik dito. Binibigyan pa po ng Panginoon ang lahat na mga pagsisi at manumbalik sa Diyos. Ang layunin po kasi ng Diyos mula pa kina Noe, kina Abraham, kina Moises, ay gawin niyang mga anak ang lahat ng tao at makasama niya sa walang hanggan. Yan po ang dakilang layunin ng Diyos. Kaya nga po ang sabi dito sa Matthew 28 verse 19, sabi po dito, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ang dakilang atas na ito ng Panginoon Hesus ay sumasalamin po sa pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ang kanyang hangarin ay makilala siya sa lahat ng tao at maranasan ang kapangyarihang makakapagpabago ng buhay ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pag-aatas sa kanyang mga alagad na pumunta sa lahat ng mga bansa, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. Ang dakilang utos na ito ng Panginoon ay hindi po lamang ibinigay sa mga unang alagad. Hindi rin po ito para lamang sa mga elders, sa mga pastors, sa mga misyonero. Ito po ay para sa bawat tagasunod ng Panginoong Hesus. Hindi po biro-biro ang maging alagad. Ito po ay may kaakibat na sakripisyo. Ang pagiging alagad din ay hindi katiyakan ng masaganang buhay, sapagkat hindi po ipinangako ng Diyos na ang mga maglilingkod sa Kanya ay hindi na makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Sa halip ay pinangako na Diyos na ang mga maglilingkod sa Kanya ay ang mga maglilingkod sa Kanya at susunod sa Kanya ay makakasama niya sa walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos. Kaya kung tayo ay Kanyang mga alagad, kung gayon tayo ay inutusang humayo at gumawa ng mga alagad sa iba. Hindi naman po nangangahulugan na pupunta pa tayo sa ibang bansa para mag-disciple.
Di po ba? Andiyan yung mga kapitbahay natin. Andiyan yung mga katrabaho natin. Andiyan yung mga kaibigan natin, kaklase, na dapat sharean natin ng salita ng Diyos. Ipakita rin natin kung paano tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos at sa pamamagitan nito ay mahihikayat natin sila. Ang pag-aaralan po, ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay kawangis, imitating Christ. Sa dakilang atas ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila na humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Sinabi nga po sa Matthew 28-19. Ang nais ng Panginoong Hesus ay mga alagad. Hindi lamang mga taong nagpalit ng pananampalataya. Hindi lamang mga nagsisimba lang, linggo-linggo, kundi mga alagad. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Ito ay sa kadahilanang ang mga tunay na alagad lamang ang maaaring baguhin ng Diyos at gamitin para sa kanyang mga layunin. Ating kung gayong pag-aralan kung paano tayo mababago ng Panginoon Hesus sa pamamagitan ng pag-aalagad. At atin nga pong sisimulan sa pagbasa sa Lucas 6, talatang 39 hanggang 40. Ang sabi po dito, tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. So, paano nga ba tayo mababago tungo sa wangis ng Panginoong Hesus? Una po, sa pamamagitan ng pagtulad mismo sa Panginoong Hesus. Sabi nga po doon sa verse 40, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Nais po ng Panginoon Hesus na ang kanyang mga alagad ay maging katulad niya upang tanggapin ang kanyang karakter, ang mga ideya, mga saloobin, pag-iisip, at mga pag-uugali. Ang pagsasanay po ay kinakailangan upang maging tulad ng isang guro na may pananagutan batay sa mapagmahal na relasyon. Ang isang alagad ay isang mag-aaral na patuloy na nag-aaral. Sila din ay mapagkumbabang naglilingkod sa iba, magmamahalan sa isa't isa, nagbubunga, nagsasakripisyo, sinasanay din ng iba, at dapat ay nakatuon kay Kristo. Gaya po namin mga naglilingkod sa Panginoon, mga elders, mga missionary, mga pastors, ay patuloy pong nag-aaral pa rin po kami at tinuturuan ng ating General Overseer na si Pastor Mark upang maibahagi din namin ang aming mga natutunan upang malaman ang mga salita, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Feel free po na magtanong po kayo. Magtanong po kayo kung anong mga hindi nyo naiintindihan sa mga preaching, sa pag-aaral natin. At kung mayroon kayong mga tanong, andyan po si Pastor Ferdy, tanungin niyo po. Siya po ang sasagot noon. Libre po ang magtanong. Diyan po tayo natututo sa mga pagtatanong. Siyempre, pag may hindi kayo naiintindihan, siyempre, ang tendency noon, magtatanong ka para malinawan natin ang mga bagay-bagay. Diyan po tayo natututo sa pagtatanong. Wala pong masama sa pagtatanong. Kami nga po, nagtatanong pa rin eh. Nagtatanong pa rin kay Pastor Mar pagka nung nag-aaral kami. Nagtatanong pa rin po kasi kami, meron po lang kaming, kung hindi man lang kami hindi naiintindihan, lilinaw lang namin para mas lalong naming maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng talatang yun, kung ano ang ibig sabihin yun. Kaya mahalaga po yung pagtatanong.
Maging alagad po tayo ng Panginoong Hesus. Hayaan natin siya ang magturo sa atin, siya maghubog, maghulma, at gawin niya tayo kung ano ang gusto niya na maging tayo. At pagkatapos po ay ipapasa naman natin ito sa iba. Ang punto po ng Panginoong Hesus dito ay upang ang isang tao ay maging isang mahusay na gabay, ang taong yun ay kailangang makita ang katotohanan. Marami po kasing bulag na nagkukunwaring mga patnubay o gabay at marami rin namang bulag na sumusunod sa kanila. Kaya nga po ang talinhagang ito ay binabalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mag-ingat sa kanilang susundin. Ang marapat na pangwakas na layunin ng sinumang alagad ay ang matulad sa Panginoong sa kanyang pag-iisip, pag-uugali at pamumuhay noong siya ay narito pa sa lupa. Ang isang alagad na naturo ang lubos ay nababago at nagiging katulad ng kanyang Panginoon. So kailan nga ba nababago ang alagad? Una po, kapag siya ay lumalapit sa Panginoong Hesus. Ayon po sa 2 Corinthians 3:14, sabi po dito, ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo. Ito po ay tumutukoy sa mga patuloy na nagbabasa ng lumang tipan nang hindi kinikilala ang katuparan ng kautusan kay Kristo. Ang talukbong na binabanggit po dito ay sumasagisag sa mga espiritual na pagkabulag na katotohanan ng Ebanghelyo. Ang pagkabulag na ito ay iniuugnay sa katigasan ng kanilang mga puso at sa kanilang hindi pagnanais na tanggapin ang mensahe ni Kristo. Ang lumang tipan po ay naglalaman ng mga propesiya at pagpapakita ng pagdating ng Panginoong Hesus. Ngunit kung wala ang paghahayag ni Kristo, ang mga kasulatang ito ay nananatiling nakatakip at hindi nauunawaan ng mga hindi tumatanggap sa Kanya bilang katuparan ng batas at ng mga propeta. Kaya po nagiging limitado ang kanilang pangunawa sa plano ng pagtubos ng Diyos. Maunawaan lamang nila ang kahalagan ng pananampalataya kay Kristo bilang susi sa pag-alis ng espiritual na pagkabulag at pagkakaroon ng wastong pangunawa sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, kung walang pananampalataya kay Kristo, ang lumang tipan ay nananatiling nakatalukbong at hindi po nauunawaan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Hesus, ang tabing o talukbong ay naaalis at ang katotohanan ng Ebanghelyo ay nahahayag. Ibig sabihin, naiintindihan natin, nauunawaan natin ng mabuti kung ano ang ating binabasa. Amen po? At pangalawa, kailan ba nababago ang alagad? Kapag siya ay lumalapit sa Panginoong Hesus. At sabi dito sa unang Korinto 2, talatang 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Sa pag-unawa sa espiritual na pag-unawa, mahalaga pong kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng natural at espiritual na tao. Ang isang likas na tao, gaya ng inilalarawan dito ni Pablo, ay isang taong kulang sa banal na espiritu. Sa makatuwid ay hindi nauunawaan ang mga espiritual na katotohanan na tinitingnan ito bilang kamangmangan. Kamangmangan lamang at walang kakayahang yakapin ang biyayang iniaalok sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po ang paalaala ni Pablo ay ang tunay na mananampalataya ay hindi umaasa sa katalinuhan ng tao, kundi sa pagbabagong kapangyarihan ng banal na espiritu.
Ang mga espiritual na bagay ay nangangailangan ng pangunawa na tanging ang Espiritu lamang ang makapagbibigay at nagbibigay diin sa pangangailangan ng pag-asa sa Diyos para sa tunay na pangunawa. Ano pa po? Kailan na nga ba nababago ang alagad? Kapag siya ay lumalapit sa Panginoong Hesus sa 2 Corinthians 3:16-18. Sabi po dito, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ngayon ay na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Dahil po ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, ang kaluwalhatian ng Diyos ay mas nakikita sa pamamagitan natin. Ang pagkakaroon ng pananahan ng banal na Espiritu ay tulad ng pagtanggal sa tabing sa ating mga puso at isipan upang malaya nating makita ang Diyos kung sino siya at maipakita ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay habang tayo ay unti-unting nagiging katulad ni Kristo. Ang tabing na tinutukoy po dito ay hindi lamang pisikal, kundi hindi lamang pisikal na hadlang, kundi maging spiritual na hadlang. Maaring ito ay ang ating nakaraan, ang ating mga kasalanan, ang ating mga takot, ang ating mga pagdududa. Kapag tinitingnan ng ibang tao ang ating buhay, maaaring ito ay nakikita ba nila si Jesus sa pamamagitan ng ating pamumuhay? Dapat po nakikita ng ibang tao kung ano ang ating ipinamumuhay. Kapag ang banal na Espiritu ay nananahan at kumukilos sa ating buhay, ang tabing ng sarili ay naaalis upang si Jesus ay maihayag. At habang inaalis ng banal na Espiritu ang tabing sa ating buhay, ano po ang nangyayari? Ang ating buhay ay nagniningning para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nababago po ang ating mga pamumuhay. Kaya nga po kung hahayaan ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay, ay huhubugin tayo nito sa larawan ng Diyos. Tayo ay binabago mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Ito yung tinatawag sa English from faith to faith, glory to glory. Tayo ay binabago sa larawan ni Kristo. Ito ang gawain ng banal na Espiritu sa atin. At ito ay hindi isang beses na kaganapan lang, ngunit isang proseso ng pagbabago. Sa bawat araw ay binibigyan tayo ng pagkakataong lumago sa pagkakahawig natin kay Kristo. Ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa atin, nagbibigay daan sa atin na madaig ang mga tabing at hadlang at humuhubog sa atin na maging kalarawan ni Kristo. Amen po? Ano pa po? Kailan nga ba nababago ang alagad? Kapag bumalik na ang Panginoon. Sabi po sa 1 John 3:2-3, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ang mga mananampalataya po ay nakilala na bilang mga anak ng Diyos, di po ba? At habang hindi pa ganap na nahahayag kung ano ang magiging kalagayan natin, ay mayroon po tayong katiyakan na kapag pumarito ang Panginoon Hesus, ay magiging katulad niya tayo. Bubuhayin niya muna ang mga namatay na mananampalataya pag dating niya. At pagkatapos naman ay kukunin naman ang mga buhay
na ang mga buhay na mananampalataya at tayo titipunin sa alapaap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Tayo ay bibigyan ng nalwalhating katawan o glorified body upang makapiling ng Panginoon sa walang hanggan. Pero ito po ay para lang sa mga tunay na mananampalataya na sumunod, totoong nagtiis, nagsisi, at yung mga sumunod sa kanyang kalooban. Hindi po lahat ng mananampalataya ay masasama dito. Hindi po lahat masasama dito sa rapture. Sabi nga po ni Pastor Freddy, siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay tunay na alagad o mananampalataya. Marami pa rin po mga Kristiyano ang maiiwan. Tandaan po natin na hindi lahat ng mananampalataya ay masasama dito. Marami pa rin pong mga Kristiyano ang maiiwan. Ang mga mananampalataya ay may pag-asa na makita ang Panginoong Hesus bilang siya at maging katulad niya. Ang pag-asang ito ay pagpapanatili sa atin na sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, habang may kasabikan tayong inaasam ang katuparan ng pangakong ito. Ito rin po ang nagsisilbing motibasyon para sa mga mananampalataya na mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Na may pag-asa na balang araw ay makikita natin siya ng harapan. At ang sabi nga po sa verse 3, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng kabanalan at kadalisayan o pagiging malinis sa ating pamumuhay. Ang pagkabanal ay isang proseso kung saan ang mga mananampalataya ay ginawang banal at naayon sa wangis ni Kristo. Ito po ay isang proseso ng paglilinis ng sarili mula sa kasalanan at pagbabagong anyo sa imahe ni Kristo. Hindi nga po nagtatapos ang buhay dito sa daigdig. Ang buhay sa ngayon ay isang preparasyon lang po. At ang ibinibigay natin ay nagdidikta para sa buhay na walang hanggan kung ano ang ginagawa natin dito. Ito po ang nagdidikta sa atin. Darating ang isang araw na ang lahat ng bagay ay mawawala. Ang lahat ng tao ay mamamatay. Ngunit hindi ito ang katapusan, kundi pagbabago lamang na kalagayan para sa walang hanggan. Ang buhay natin ngayon ay paghahanda sa susunod na buhay. Tayo ang mamimili. Kaya maging matalino po tayo sa pagpili. Ang ating mga ginawa o pananaw ang siyang huhubog sa bandang huli. Kaya nga po, mamuhay tayo ng dalisay at may kabanalan habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen po? So paano nga ba tayo mababago tungo sa wangis ng Panginoong Hesus? Sabi po dito ay sa pamamagitan ng pagtulad sa mga tumutulad din naman sa Panginoong Hesus. Sabi po sa Lucas 6, talatang 39 hanggang 40, tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, mari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Madalas pong magturo ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng talinhaga upang ihatid ang mga espiritual na katotohanan. At ang talinhagang ito ng pag-akay ng bulag sa isang bulag ay upang tugunan ang isyu ng espiritual na katotohanan. Yung pamumuno at pag-unawa. Halimbawa nga po nito ay madalas na pinupuna ng Panginoon Hesus ang mga Pariseo dahil sa kanilang espiritual na pagkabulag sa kabila ng kanilang mga posisyon sa otoridad.
Kaya sinabihan niya ang kanyang mga alagad upang ihanda sila para sa kanilang mga tungkulin bilang mga pinuno at guro at maging sa atin din po. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng paghahanap ng espiritual na patnubay mula sa mga nagtataglay ng tunay na pananaw at pangunawa. Nagbigay ang Panginoong Hesus ng walang hanggang katotohanan tungkol sa mga panganib ng pagsunod sa mga kulang sa espiritual na karunungan. Hinihikayat dito ang mga mananampalataya na maging matalino sa kanilang pagpili ng mga pinuno at tagapagturo at hanapin ang tunay na espiritual na patnubay. Kaya nga po ang Biblia ay ang ating gabay at liwanag. Ang regular na pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay mahalaga upang maiwasan ang espiritual na pagkabulag. Kung ay tinuturo ng isang tagapagturo ay taliwas sa salita ng Diyos, siya ay mapapahamak. Hindi lang siya ang mapapahamak, kundi pati maging ang kanyang mga tinuturuan na sumusunod at naniniwala sa kanya. Kaya malaki nga po ang pananagutan ng isang tagapagturo o guro. Kasi kung ano ang tinuturo niya, yun din ang susundin ng kanyang mga tinuturuan. Inuulit ko po, kung maling aral ang kanyang itinuro, siya ay mapapahamak kasama ang kanyang mga tinuruan na sumunod at naniwala sa kanya. Kaya nga po dapat nating hanapin ang espiritual na pangunawa at karunungan mula sa Diyos upang maiwasang mailigaw ang mga taong kulang sa tunay na pangunawa. Hindi kinakatha ang pag-aalagad. Ito po ay isinasalin lamang sa bawat panahon. Ito ay minamana mula sa mga taong ang hangad ay matulad sa Panginoong Hesus. Kaya nga ang makapagsasalin lamang ay yaong mga naalagad na rin. Kung hindi gayon, maliligaw lamang. Wika nga ng Panginoon, hindi maaakay ng bulag ang kapwa niya bulag. Pareha lamang silang mapapahamak. May mga taong labis ang tiwala sa sarili na hindi sila maturuan o nagpapaturo sa iba. Kaya nga po, di ba, sino ang pinili ng Panginoon Hesus na mga alagad? Mga mangingisda. Bakit po? Bakit po kaya sila ang pinili? Hindi yung mga matatalino. Kasi po madaling turuan ang mga mangingisdang ito. Nakita ng Panginoong Hesus ang kanilang puso. Madali po silang turuan at madaling sumunod. Kaya nga po sila ang pinili ng Panginoong Hesus. Ito ay banyaga sa larangan ng pag-aalagad. Ang ganito ay kapalaluan at pagkamakasariling nagkukubli sa likod ng palsong espiritualidad. Sa katotohanan, ang nasusunod sa buhay ng ganoon ay ang sarili at hindi ang Panginoong Hesus. Kung paanong dapat tayong mag-ingat sa mga bulaang tagapagturo, dapat din naman tayong tumulad sa mga totoong naaalagad at nag-aalagad. Amen. Sino ba ang maaring tularan ng alagad maliban sa Panginoon? Sabi po dito, hinimok ni Pablo ang mga taga-Korinto na tularan siya at ang kanyang pamumuhay. Sabi po sa 1 Corinthians 4:16-17, kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako, baka idea. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako, dahil dito pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal na at tapat na anak sa Panginoon. Paalalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga prinsipyo rin niya ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako.
Ang pakiusap ni Pablo na sundin siya sa mga taga-Korinto ay hindi isang panawagan para sa bulag na pagsunod, kundi isang paanyaya na tularan ang kanyang mga Kristiyanong katangian. Siya ay gumugol ng oras sa pamumuhay kasama nila, pagtuturo sa kanila, at pagiging modelo ng buhay na isang tagasunod ni Kristo. Nais ni Pablo magpatuloy sila sa landas na itinakda niya, na tularan ang halimbawa ng pagpapakumbaba, pagiging hindi makasarili, at katapatan na ipinakita niya. At ganun din ang kahalagahan ng espiritual na pagtuturo at pagiging alagad sa pananampalatayang Kristiyano. Dapat na ang mananampalataya ay magkaroon ng nakikitang mga halimbawa ng pananampalataya at kabanalan upang tularan. Kaya nga po itong dahilan kung bakit niya pinadala si Timoteo sa kanila. At natutunan kasi ni Timoteo kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtulad niya kay Pablo. Nilalayo ni Pablo na makita ng mga taga-Korinto ang halimbawa ni Timoteo sa pag-uugali at pagkilos. Dapat nilang asahan na makita kay Timoteo kung ano ang ibig sabihin ng isabuhay ang lahat ng itinuturo ni Pablo tungkol kay Kristo, saan man siya magpunta. Maliwanag na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang isang bagay na pag-alam sa katotohanan, kundi pati na rin sa pagkilos dito, sa bawat pagpili na gagawin natin. Hindi naman tayo inuutosang tularan ang lahat ng mga tagapagturo o propeta. Ang iniuutos sa atin ay ang kilalanin ang mga taong ipinagkaloob ng Diyos sa atin at tularan ang kanilang mga halimbawa ng pagtulad sa Panginoong Hesus. Kaya nga po ayon naman po dito sa unang Korinto 11, talatang 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Inulit lang po dito ni Pablo nung sabihin niya na tularan ninyo ako gaya ng pagtulad kay Kristo. Ito ay tinuturo niya sa atin bilang mga mananampalataya na maingat na suriin ang buhay ng ating tagapagligtas at ang buhay ng kanyang tapat na mga lingkod. Nais niyang maging mabuting halimbawa sa kanila, lalong-lalo na sa pakikitungo sa kapwa mananampalataya. Marami kasi silang issue tungkol sa mga kanilang kinakain, pakikitungo sa kapwa mananampalataya. Ito po yung kung babasahin natin yung mga previous chapter. Ang sinasabi po ni Pablo ay hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan na ng marami upang maligtas sila. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng mga tinuturuan niya. Ito po yung isang halimbawa na ipinakipakita niya sa mga mananampalataya at ang panuntunan niya ay ang maging ehemplo ng kanyang buhay ay ang Panginoong Hesus. Siya kasi po ang tinitingnan ng mga taga-Korinto. Siya ang nagsishare ng gospel, siya ang pastor doon. At habang siya ay nangangaral doon kasama si na Apollos, ay sinabi niya na tularan siya kung paano namumuhay, kung paanong sumusunod sa Panginoong Hesus. Sabi pa nga po ni Apostol Pablo ay siya ay alipin ni Kristo. Siya ay bilanggo ni Kristo. Mahalaga po kasi na makita sa kanila ang kanilang pamumuhay. Kasi kung tayo ay nagtuturo, ay dapat ipinamumuhay natin kung ano ang itinuturo natin. Tayo po ang dapat na halimbawa sa mga taong sinesharean natin o tinuturuan natin ang salita ng Diyos. Kasi kung nakikita nila sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos, ay madali sa kanila ang sumunod at magtiwala. Mahalaga po kasi ang ating testimony na nakikita nila sa atin. Sabi pa nga po ni Pablo ay, kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin.
Tularan po natin si Pablo gaya ng pagtulad niya kay Kristo. Ano pa po? Iniuutos din na alalahanin ang mga naunang mga namuno at tularan ang kanilang pananampalataya at pamumuhay upang makilala natin ang parehong Panginoong nakilala nila. Sabi po sa Hebreo 13 verse 7 to 8, alalahanin niyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng mga utos at hinahayaan tayo mag-isa sa mga bagay-bagay na ito. Binibigyan tayo ng mga pinuno. Ito man ay sa pamahalaan at sa iglesia man. Kaya nga po dito sa Jesus First Christian Ministry ay mayroon tayong general overseer, may national overseer, mga missionary, mga elders, pastors, upang pamunuan tayo, upang maging tagapagturo, upang ating mga maging halimbawa. Mga taong nauna sa atin at maaaring magpakita sa atin kung ano ang itsura ng pagsunod sa Diyos. Yan din po ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam ng Diyos na kailangan natin ang tulong habang lumalakad tayo sa ating buhay pananampalataya. At gumagamit siya ng mga tapat na tao para gabayan tayo, turuan tayo, at hikayatin tayo at hubugin sa ating pananampalataya. Ang espiritual na pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga sermon. Ito rin po ay tungkol sa pamumuhay sa paraang nagpapakita ng katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan na sinabihan tayo na tularan ang kanilang pananampalataya ay nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang panloob, hindi lamang sa bibig o sa salita lamang, kundi ito ay nagpapakita sa atin sa isang buhay na maayos. Hindi lamang kung paano sila nagsimula, kundi kung paano sila nagtapos. Mahalaga po yun. Ang tunay na pananampalataya ay tumatagal at lumalaki. Ang talatang ito rin ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay nilalayong ibahagi at ipasa sa iba. Dahil ang nais ng Diyos ay impluwensyahan natin ang iba para sa kanyang kaluwalhatian. Ang focus po dito ay hindi personalidad, hindi katanyagan o estilo ng pamumuno, kundi sa pananampalataya. Yun po ang sentro. At hindi lamang malabong pananampalataya, kundi ang uri ng pananampalataya sa Diyos na humuhubog sa bawat bahagi ng buhay natin. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang kanilang buhay ay nagbunga ng mabuti at nakitang bunga. Ibig sabihin po, may resulta ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po, maging maingat tayo sa ating sinusunod o namumuno sa atin. Hindi lahat na malakas ang boses o sikat na guro ay nararapat na tularan. Ang tingnan po natin ay yung mapagkumbaba at matapat na isinasabuhay ang katotohanan ng Diyos, upang ang kanilang buhay ay maging isang modelo at na maaari nating matutunan o sundan. Dapat ituro tayo ng bawat mga buting pinuno kay Jesus. Ang kanilang buhay ng pananampalataya ay parang mga signpost na umaakay sa atin patungo sa Panginoong Jesus. Kaya po kapag ginagaya natin ang pananampalataya ng isang tao, ay talagang tinutularan natin ang kanilang pagtitiwala kay Kristo. Ang kanilang pagmamahal sa Kanya, ang kanilang pagsunod sa Kanya. Kaya nga po, sumunod tayo sa tapat ng mga tao na sumusunod sa Panginoong Hesus. Bilang mga alagad ng Panginoong Hesus, ay dapat tayong maging mga
halimbawa. Hindi tayo perpekto, ngunit totoo, matatag, at nakaugat sa katotohanan. Amen po? At ano pa po? Inaatas din na maging halimbawa tayo para matutularan ng iba at makapag-aalagad din naman sa kanila. Sabi po sa ikalawang Timoteo 2:1-4, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Maging matatag, yan po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nakita ni Timoteo ang espiritual na lakas na ipinakita sa kanya ng kanyang tagapagturo na si Apostol Pablo. Maging matatag saan? Maging matatag sa biyaya na kay Kristo Jesus. Dapat kilalanin ng isang anak ng Diyos ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan at hindi magtiwala sa kanyang sarili. Dahil tayo ay maaaring maging malakas at matatag at magbubunga lamang kapag tayo ay nananatili sa Kanya at sa Kanyang biyaya. At sabi nga po dito sa verse 2, ay ipagkatiwala ang mga bagay sa mga tapat na tao. Kung ano ang narinig o natutunan ni Timoteo kay Pablo, ay yun din ang dapat ipagkatiwala at ituro sa iba dahil ang natutuhan niya kay Pablo ay mga matatalinong salita at kinasihan ng Diyos. Dapat siyang magkaroon ng kakayahang ipahayag ng mabisa ang kanyang natutunan kay Pablo. Yan po ang layunin ng ating pakikinig ng salita ng Diyos na gaya ng ginagawa natin ngayon. Ganon din po ang pagkakaroon natin ng School of Workers kung saan ay tinuturuan tayo sa mga salita ng Diyos upang maituro din sa iba, maipasa sa iba. Hindi po yung nakikinig lang tayo, nag-aaral lang tayo, kundi dapat binabahagi o itinuturo din po natin sa iba ang ating mga natutunan. Yung nga po sabi ko nga po nung nakaraan, hindi man tayo maging preacher, hindi man tayo maging teacher, guro, dapat i-share din natin to sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay. Yun ay isang paraan para maipasa sa iba yung ating mga natutunan. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa mananampalataya. Kapag naglaan tayo ng oras upang ibahagi ang ating kaalaman sa usapin ng pag-ibanghelyo, ito po ay potential na maging isang malaking pagpapala sa iglesia. Ang paghahanap at pagsasanay ng ebanghelyo ay ng mas maraming miyembro na tumutulong sa pagtuturo ng ebanghelyo ay hindi nagpapatunay na ang isang mangangaral ng ebanghelyo ay tamad. Sa halip ay ipinapahiwatig nito na ang pag-iebanghelyo ay ang paraang itinakda ng Diyos. Kaya nga po sabi sa verse 3, magtiis ng kahirapan. Alam ni Timoteo ang mga pag-uusig at pagdurusa na tiniis ni Pablo. Kung kayang tiisin ni Pablo ang ganon, ay kaya rin po ni Timoteo. At kaya rin natin ang magtiis. Amen po? Ang pagharap sa ibang kahirapan ay bahagi na nga po ng buhay Kristiyano. Madali po bang magiging Kristiyano? Madali po bang maging Kristiyano? Madali. Madali po maging Kristiyano. Magpabautismo ka lang, maniwala ka sa Panginoon, Kristiyano ka na. Sabihin mo lang ikaw ay Kristiyano, Kristiyano ka. Sabi nga po, ang diablo man, ang demonyo man ay nananampalataya nga rin po sa Diyos. Ang mahirap po ay yung magpaka-Kristiyano. Yun po ang mahirap. Yung sumunod sa kalooban ng Diyos.
Yun po ang mahirap sa Kristiyano. May mga nagsasabing Kristiyano po sila pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. May mga Kristiyano na nagsisimba yan tuwing linggo. Pero hindi po yan ang patunay na tayo ay tunay na Kristiyano. May mga tinatawag pong fake Christians. Yung iba nga po ay nasa ministry pa. Ang paglilingkod sa Panginoon Hesus ay pananatiling nakatuon sa pangangaral ng kanyang salita. Ito po ay nangangailangan ng lakas, ng tiyaga, ng pagtitiis. Ang pagiging tagasunod ng Panginoon Hesus at pag-aalay ng sarili sa pagtuturo ng kanyang salita ay hindi po para sa mga mahiyain, hindi po para sa mga takot, sa mga duwag. Sabi nga po, maging matapang po tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Tulad ng isang kawal. Maging mabuting kawal tayo ng Panginoong Hesus. Ang mga alagad ni Hesus ay dapat mga mandirigma na nakatuon sa ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Isuot natin ang baluti ng Diyos upang tayo ay makalaban sa mga lalang ng dyablo. Alam natin na kung lalabanan natin si Satanas ng may matatag na pananampalataya, tatakas po siya. Sabi po yan sa Santiago. Sabi po yan ni Santiago. Kaya ito po ang hamon at nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Maging matatag. Ibigay ang katotohanan at ituro sa iba. Tiisin ang hirap at maging mabuting sundalo ng Panginoong Hesus. Ito po ay gawaing panghabang buhay. Tandaan po natin na hindi masasayang ang ating mga ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen po? So, ayan po. Tatapos na po tayo. Paano nga ba tayo mababago tungo sa wangis ng Panginoong Hesus? Una po, sa pamamagitan ng pagtulad mismo sa Panginoong Hesus. At ang pangalawa, sa pamamagitan ng pagtulad sa mga tumutulad din naman sa Panginoong Hesus. At sa ating paglalagom, ang kaligtasan ay libre, subalit ang pagiging alagad ay hindi. Ito rin ay hindi madali sapagkat kaakibat nito ang walang sawang pagbabago sa atin ng Diyos tungo sa wangis at pagkatulad sa Panginoong Hesus. Gaya na napag-aralan natin, hindi pa yan. Hindi lahat ng naniniwala sa Panginoon ay nagiging tunay na mga alagad, kundi yun lamang na tumutupad sa kalooban ng Panginoon at sumusunod sa Kanya anuman ang kapalit. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating mga sarili upang maging alagad sa pamamagitan ng sariling kaparaanan. Binigyan niya tayo ng Kanyang salita, ng iglesia at ng mga taong sumusunod din sa Panginoon na maaaring tularan upang tayo ay maturuan ng tama at gabayan sa pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, maaari tayong maging tunay na alagad at makakapag-alagad din ng tama. Upang sa bandang huli, makilala natin ang nating lahat ang Hesus na nakilala ng mga apostol, ng mga naunang mananampalataya, at hindi lamang ang isang Hesus na gawa ng ating katang-isip o imahinasyon. At mayroon pong may panawagan po. Wala dyan. Ayan, may panawagan po. Ang sabi dito, mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa panahon ng kamunduhan at kasamaan. At nalalapit na ang pagwawakas ng panahon. Marami na ang mga palatandaan sa ating paligid. Kaya nga, seryosohin na natin ang ating pananampalataya. Sikapin na natin na maging tunay na alagad ni Kristo at hindi lamang isang mananampalataya na dumadalo sa gawain tuwing linggo. Nais ng Panginoon na tayo ay lumago
sa mas mataas na antas ng pananampalataya upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya, magamit sa layunin ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito ang pinakamataas na uri ng pagkilala sa Kanya, ang maglingkod para sa ikalalahati ng Kanyang pangalan. At ito rin ang kaluwalhatian ni Kristo na dapat mababanaag ng mundo sa iyong buhay. Kung itinuturing mong ikaw ay isang alagad, dapat makita si Kristo sa buhay mo. Kung hindi, ang iyong pagiging alagad ay isang malaking katanungan at ikaw lang ang nakakaalam ng kasagutan. Nawa makapagpasya tayo kung nais nating maging alagad o hindi. Pero mga kapatid, wala tayong ibang pagpipilian. Amen. Maraming salamat po at nawa po ay may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan ngayon.